So ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga master, no, mga katek. So ito yung first video natin mula nung nabagyo tayo, no, kasi ito bali yung topic natin ngayon. Bali yung video ko ngayon ay nagawa ko na to dati, wala pang bagyo, no, so hindi ko na-upload. At meron na nakabalik na kami sa shop, solar yung gamit namin at sana'y ma-upload to ng ating internet, no, kasi mahina po yung internet natin dito buti na lang at meron pa kahit konti. So sa mga nagpa-shoutout pala, sorry po mga kamaster kung hindi ko yung ma-shoutout, no, kasi nga hindi ko alam kung ma-upload ba itong video na to, kaya naman yung ating internet. So upload ko na lang yung ating dating video, no, kasi para hindi mawala, hindi tayo ma-demonetize sa YT. So di bali kapag balik normal na po tayo dito mga kamaster, ma-shoutout ko rin kayo, no. At salamat nga pala sa tumulong sa atin, no, sa oras na pangailangan, sa lahat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat mga kamaster, and lalong lalo na kay Master Works Tech DIY, no, na tumulong sa atin. Salamat sa iyo, Master. And sa kagrupo natin sa Electronics Technician, maraming salamat sa inyong lahat mga idol, sa mga naging simpatya, no, sa nangyari sa amin dito sa Bohol. So sana'y mapanood nyo itong video natin mga katek, no, at sana'y ma-upload natin to kasi nga ito yung first video natin na mula nung nabagyo, no. So samahan nyo ako at simulan natin to. Ayan, ngayong araw may gagawin tayo, no. So ito pala isang ano ba to? Hisense ba to? So tingnan lang natin yung model nito, no. So ito isang ayan, Hisense na LED TV 40 inches. So bali yung model nito ay 40 EU3000. Ayan. So bali yung sabi ng may-ari nito ng pagtanggap namin ito ay isang 110 volts, ano, nakita niyo naman doon sa kaniyang label, no. 120 volts tapos nasaksak daw ng 220 volts. So may pumutok daw, tapos nung matesting nila ulit sinaksak na sa 110 and ayun ang gumana. So pag nasaksak ng 220 ay siguradong may problema yung power supply, sabog siguro yung fuse nito. So ayan, bali nabuksan ko na to So hindi ko pa napag-check, you know, yung ating power supply, pero testing muna natin para makita natin yung kung talaga na bang walang power. So saksak natin sa may 120 volts. Tapos check natin sa may indicator kung meron ba. So ayan, wala siyang indicator, so wala nga tong power supply, no. So pero check pa rin natin yung ano ba to, yung kanyang primary, kung may nakapasok ba or wala. So ayan, ready natin yung ating tester. So ito lang gagawin natin. Ayan, so check muna natin kasi nakasaksak na yung unit natin. Check natin tong filter kung may papasok ba na voltahe dito. Ayan. So yun nga, wala siyang voltahe na pumapasok. So ibig sabihin sabog tong fuse nito mga katek, no. So burutin natin, tapos check natin resistance tayo, mag-buzzer tayo nito. Ayan, nakabash na tayo. Ayun, so check natin tong fuse nya kung open ba. Ayan, point natin. Ayun mga kateko, point natin dyan. Yun, walang nakabas, no. So ibig sabihin open yung fuse natin. So balik tayo mamaya at kakain muna kami ng tanghalian, no, kasi nasa 12 noon na. Ayan, balik tayo mamaya. Ayan, balik tayo. So yung gagawin natin dito tatanggalin natin yung board nya, tapos i-troubleshoot natin, no. Ayan, sandali lang at ilalagay muna natin to sa unahan, tapos tanggalin natin ng board. Ayan, so bali natanggal na natin yung board ng ating unit. So ito siya, tinanggal ko na rin yung fuse, no, kasi open yung fuse natin. So ito, check natin ulit. Ayan, so check natin tong fuse natin. Ayan, open siya. Tapos ito, check natin tong filter dito. Puputok yung fuse kapag may problema doon sa kanyang regulator, no. So check natin yung filter nito, yun, no. Yung short natin yung ating tester. Ayan.
Yun, grounded yung ating filter capacitor. So panigurado yan na yung regulator natin ay grounded rin. Ayan o. Ayan. So first natin gawin, tatanggalin muna natin tong ating yung ating regulator, no. Ayan. So tanggalin natin yan kung mawala ba yung grounded dito sa ating filter. Yun, so saglit lang at kukuha tayo ng flux, tapos tatanggalin muna natin yung ating itong ating regulator, no. MOSFET, yan, MOSFET regulator. Gamit tayo ng hot air. Bali yung settings ng ating hot air ngayon mga katik ay nasa mga 360. Yun, tanggal na yung ating regulator. Yan, musok pa. Kainit. So ito na, check natin to ngayon kung mawawala ba yung ating grounded, no, dito sa may filter natin. Yun o, pansinin nyo mga katik o. Yun, wala na. Tingnan natin yung tester. Uy, yung tester pala natin wala. Walang nga talaga tester natin. Ululok ko yung tester natin dito eh. Ano ba itong tester nito? Pinapahiya mo naman ako. Huwag mo ko yung pahiya. Yun. Ayun. Malik na yung tester natin. Pinapahiya pa tayo. Ayun mga kate ko. Mapansin nyo, hindi na siya shorted, no? Yun. Yun, one way reading na lang siya. Ayan. So, check din natin bago tayo mag-modify dito. Check natin yung ating yung fuse no open kasi lalagyan natin ng jumper yan for troubleshooting. Tapos check natin itong kanyang diode. Hindi ako kabisado kung anong klaseng diode ito mga katik ko. Ngayon lang ako nakatagpo na diode ito. Siguro bridge type to, no, or dual type na diode. Ayan o. Ito yung ating diode sa sumay supply natin. So check natin to. Focus muna natin. Yan. Kita ba? Aray. Yun. Check natin. Yun, okay. Yun, one way reading lang po, no. Ayun, good naman. Ayun, good. Ayun, okay naman yung ating diode, no. So ito bali yung bago tayo mag-modify nito mga kasi gagamitan natin to ng 4 hours, no, para madali. Pero i-convert natin to from 120 to 220 volts AC. So bali nito, kung maghahanap tayo ng regulator kung saka ano ba yan, mabulo tayo. Kung sakali tayo na ito lang yung problema, ito. So kung hahanap tayo ng tulad nito, siguro matatagalan tayo, tapos nasa 110 volts siguro tong ating regulator na ito kasi nasira siya sa 220 volts. Kung ganito, kung 220 volts naman tong volts yung ating regulator, yung filter lang naman masisira, no, kasi 250 volts lang yung kanyang capacity. So ito, pero kung hahanap tayo ng ganito mga katik, kung makasakali makahanap tayo, siguro naman ito sira din yung ating PWM na ito kasi nasaksak na siya ng 220 volts, no? So para madali itong gawin natin, para mas mapadali, gagamitan natin ng 4 hours module, tapos ko-convert natin to kasi auto volt naman tong ating 4 hours module, no? Yung problema lang nito yung ating filter. So para ma-convert natin to 120 to 220 volts, maging auto volt na siya, ay papalitan natin tong ating filter, tapos kabit natin yung ating 4 hours. Ito yung papalit natin. May niready na ako nito yan, 100 UF over 450 volts na, para malaki yung, para magiging 220 volts na siya, kasi yung original niya ay 250. So kung makatagbo kayo ng mga ganito, kung mag-modify kayo, dapat nyo ring palitan yung filter kung isasaksak ng 220 volts. So kung di naman isasaksak na to ng may-ari ng 20 volts, okay naman.
So diretso na lang kayo sa modify ng ating 4 wires, pero sa tingin ko hindi naman 0 auto volt yung ating 4 wires, no, pero gumagana naman siya ng 110. Pero mas maganda talaga pag 220 kasi 220 volts gamit natin dito sa Pilipinas eh. Kung 110 eh bibili pa yung may-ari ng transformer step down. So ito mas maganda na lang ganito ng ating gawin, no, para maging auto volt na siya. So bali check natin muna yung ating yung ating optocoupler ng primary bago natin ilagay or bago natin i-modify yung ating 4 wires. So check muna natin saglit lang. Yan, so ito na, bali natanggal na natin yung ating optocoupler, no. Check natin to para masiguro natin, kung ma-modify natin yung 4 wires natin, sigurado na tayo na ito yung gagamitin nating opto, no. Check muna natin para masiguro natin. Pero mamaya tatanggalin din natin yung ating PWM na ito kasi di natin to kailangan eh. Kailangan i-clear natin yung primary supply bago tayo magkabit ng 4 wires. So ito na, check natin tong ating opto, ni-ready ko na to. Bali dito yung pin number 1, tapos 2, 3, 4. So yung tuturo ko sa inyo mga katek yung pamamaraan ko, your pattern natin na pag-check ng optocoupler, kasi ma-check nyo naman to kung shorted to, madali lang i-check, no, kasi madadali naman natin sa may tester. Pero paano pag okay yung hindi siya shorted pero hindi siya nag switch? So yung problema. So ganito, para masiguro natin na talagang okay or nagsiswitch yung ating optocoupler, ito yung pagtitest natin. So nakaset ng ating dalawang tester, gamit yung dalawang tester, no, nakaset sa may times 10 yung dalawa, tapos yung test prob negative side dito sa may pin number 1, tapos yung kabilang tester natin yung negative side sa na pin number 4. Yun, check natin ito mga kateko. Ayun, ito muna para makita nyo. Pansinin nyo, pag dinikit natin tong kabila nating test prod dito sa may pin number 1 at saka number 2, good, kapag good siya or okay siya, magsiswitch tong ating optocoupler. Ayun, oh, kung mapansin nyo mga kateko. Ayan. Ayun. So okay yung switching nito. So sigurado na tayo sa may opto natin. So hindi to nasira, no. So ito yung gagamitin natin. Tapos balik natin sa may board natin. To, balik natin to. Tapos mag-modify na tayo. Saglit lang. Ito na. So balik ulit tayo, no. Ito na balik din natin yung ating tines kanina, no, na optocoupler. Tapos yung ating PWM oscillator kinuha na rin natin para masiguro at mag-clear natin yung primary natin. So ito na. Na-ready ko na rin yung ating modified na 4 wires. So ito yung ganito mga tig, tinanggal ko yung kanyang opto, savings na natin yon. Tapos yung wire niya na secondary ito, kinabit ko yung may ginawa naman ako ng video na ganito, no, pero ulitin ko na lang. Yung blue natin ay ground, yan, nilagay ko sa may pin number 3, ground siya. Tapos yung yellow ay nasa positive na pin number 4, ayun. So yung black natin lagay natin sa may to, alam naman natin ng mga kaibigan, no? So para sa mga newbie lang po to, sa mga kaibigan natin mga newbie. Ayan, dikit natin tong red wires sa may regulator natin, no. Ito. Ayan, tapos yung negative natin ay ilagay natin sa may filter. Oy, hindi pala nalagay yung ating filter. So ito na, lagay muna natin yung ating papalit na filter na para magiging 220 volts na siya, 100 UF over 450 volts, no. So lagay muna natin, hindi pala nalagay, kalimutan. So ayun, negative ba to? Tama ba? Ano yung position ng ating isa? Ito yung ating, ayun, tapos hindi pareho pala na ng position, no. Yan, bibilisan lang natin. Ayun. Solder muna natin, ang hirap. Yan. Yan, so nakabit na natin. So tapos yung ating negative ay lagay natin sa may negative. Yung itim na wire ay lagay natin sa may negative natin, no. Dito siya.
Kita ba? Hindi pala kita, no? So may negative natin ito. Ayun. Tapos yung ating to blue wires ay ilagay natin sa may pin number 3 natin ang ating opto. Ito siya banda. Putulan natin para maging maikli yun. Ayan. Tapos dito sa may pin number 3. Yun, tapos yung ating kulay yellow naman to. Dito sa may pin number 4. So ito siya. So, kita ba? Ayun. So lapit lang natin para masundan nyo ito, no? So ito na. Yung pula sa may regulator, tapos yung black ay sa may negative ng ating filter capacitor, main filter, tapos yung blue ay nasa pin number 3 ng ating optocoupler, tapos yung yellow sa nasa pin number 4, no, sa may positive side. So ito, sa ganitong pagmumodify mga katik, hindi na kailangan natin mag-adjust ng trimmer, no? Kung tanggalin nyo na yung transistor yan, pati yung trimmer. Pero ito sa akin lagay na lang natin dyan. So ito, mag-check na tayo, tapos testing natin kung may lalabas na ba na supply sa may secondary natin. So bago pong lahat ay check natin ng yung ating primary. Baka may namali tayo ng pagkakabit So yan, check natin yung ating filter. Ano to? Hindi makita. Ayan. Ayun, okay naman. So ito na. Saglit lang. So ito na, bali na set up na natin, no? Gumamit tayo ng hook up wire. Tapos nag-ground na tayo, ayan. Dito kinabit natin sa may ayun, no. Tapos naka-ready na rin yung digital tester natin. Digital yung gagamitin natin mga katek, para makuha natin yung accurate na voltahe na ilalabas ng ating secondary. So ito na, yung fuse natin pang troubleshoot fuse yan, pero matapos natin tong ating gawin ay papalitan natin, no, kapag naging okay na to. Ito, nag-jumper lang ako ng wire dyan to, bali 5 amperes yan, kasi dalawang strand ng mga magnetic wire, no. So yung ginamit natin para mabilis, kasi yung hanap pa tayo na matatagalan pa tayo. So mamaya na lang kapag good na yung ating unit, no. So ito na, saksak muna natin sa may ano ba, ayan, saksak muna natin sa may 110 volts. So dito tayo sa may secondary. Ito yung kanyang 12 volts, no. So tingnan natin. Saksak natin to mga katek, no. Saksak natin. Ayun. Ayun. Good. Saktong-sakto talaga, no. 12.12 pala to. Parang Lazada sale. Ayan, Shopee. Lazada 12.12. Ayan. So lipat naman natin, bunutin natin, tapos lipat tayo sa may 220 volts. So para malaman natin na talagang auto volt na siya, no. Nabubulo na naman tayo. So tayo na tayo mag-drop yan, tapos saksak natin sa may 220. Ayun, kahit nakasaksak tayo sa 220 mga katik, yung same pa rin yung voltahe, no, 12.12. So 12.12. So ito na, good na yung ating unit ngayon. Ikabit natin to sa may unit, sa may panel natin, no, sa kanyang case. Tapos ito na, testing natin kung gagana na ba. So at least may nakita na tayong secondary voltage niya. Yun, good na siya. Tapos ito na, 220 volts na, ready na to. Pang saksak, hindi na kailangan ng may-ari na step down transformer. Hindi na kailangan yung kanyang transformer, no, na ginamit na dati nito, kasi nakalimutan niya isaksak dun sa may 110. So diretso ng plug in sa may outlet, kaya ayun, pumutok, sabog yung power supply natin. Yun, so saglit lang at ipopost ko mo to para may kabit natin tong unit natin dun sa may unit nya. So ayan, naibalik na natin yung board natin sa may unit. So saksak natin, ito yung 220 volts, tapos ito yung 110 natin sa bandang ibaba. So saksak natin ng 220.
Yan. Tapos ito may standby ba? Yun, yung standby niya nasa ilalim mo. Yan mga kate ko. May standby na siya, no? So pindutin natin tong kanyang button. Tapos makukulay blue ba to? Mawawala lang pala yung kanyang standby. So ito na, gumana na rin yung backlight. Yun, gumana na yung unit natin, no? So ito, kita natin sa may backlight niya, milaw na. Tingnan natin sa may mirror. Ayun, basag siya. So ito yung pangyayari na hindi natin inasahan mga katek, no? Nag-exit tayo ng e-port, yung pag troubleshoot natin. Tapos ganito pala yung makikita natin, ayan o, basag pala yung panel. Kasi ito hindi to makikita nung pag-receive natin kasi digit yung panel natin, digit yung unit. Kaya hindi natin matitest. Kung tinest mo natin wala tayong makikita, hindi natin makikita na basag pala yan kasi nga wala siyang power, hindi natin mapapaandar yung unit, no? So ito, ano ba naman to? Ay nako, parang masasayang yung ating ginawa dito mga katek. Basag naman yung panel. So ito yung pinakamahirap na part, no? Kung ganito kasi, kung magki-claim yung may-ari nito na hindi naman to ganito, hindi naman to basag dun sa kanila kasi nasaksak lang daw ng 220. So tayo po pagkakamalan na nito na tayo po nakabasag, pero sa aming part naman ay hindi kami po nakabasag nito kasi nga nung pagkadating nito nilagay sa may mesa, tapos tinestin natin digit naman. Kaya dito tinrabaho ko na siya, pero hindi naman ito makita mga tig kasi nagmamadali kami sa pag-receive kanina kasi maraming dumating. Kaya hindi namin chinek talaga kasi wala naman tayong makikita doon sa may panel. Pero ito sa tingin ko sa pagdiskarga or sa pag travel ng may-ari nito papuntang dito, no? Papuntang sa shop. Kasi from Lubok to malayo pa to. Tapos iwan ko lang kung yung pag-handle nito naingatan ba kasi yan basag. So sa amin dito hindi po kami nakabasag diyan kasi iningatan po namin yan pagdating dito, no? Diniritso ko na lang pagtrabaho, ayun tapos nung okay na yung unit natin, ayan, na convert na natin ayan, basag pala siya. So paalam muna natin to sa may-ari mga katek, tapos pag-uusapan muna naman ni boss, no, kung anong magandang gawin dito. Pero ito kasi basag na yan ng panel na yan, wala kaming pamalit ng panel at alam kong hindi naman papayag yung may-ari kasi mahal yung panel, no? Buti na lang, mas mabuti pang bumili ng bago. So ito na lang, tatanggalin na lang natin yung ating na-convert, tapos balik natin yung mga sirang parts, balik natin sa dati. So pasensya na kayo mga katek kung hindi natin nagawa ng maayos yung ating video, no? Kasi hindi naman natin akalain na basag pala yung panel nito. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat. God bless. This is your service Ryan Crosset Tech. Peace out.